Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, July 21, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radio La Verdad, 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kilala na ng Philippine National Police ang dalawang suspect sa pagpatay sa vlogger na taga Caloocan City. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, natukoy ang dalawa sa isinagawang backtracking, forward tracking sa mga CCTV footage at pahayag ng mga testigo. Mula sa Camp Crame, may report si Leia Ilagan live. Leia, anong identity nitong mga suspect? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Ayon kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Reyco, mga miyembro ng sindikato ang dalawang suspect na inupahan lamang para patayin ang biktima na si Alicia Ripata o Mima Alicia. Natukoy ang pagkakakilanlan ng dalawa base sa ginawang backtracking at forward tracking ng CCTV footage. Gayon din sa pahayag ng mga testigo at pangangalap ng mga ebidensya. Na-identify na po. Actually, after less than 24 hours, we were already able to identify. Nakilala na po natin ang mga salarin sa pagpatay sa vlogger po sa Caloocan City. Kagaya po ng sinabi niya, most probably ay ito po'y miyembro ng sindikato or inupahan ng isang sindikato para po ipapaslang o ipapatay vlogger natin. Sa ngayon, Ella, ongoing ang hot pursuit operation ng pulisya para matunton ang dalawang suspect kung saan isa dito ang sinasabing nahaharap na din sa patong-patong na kaso. Si Mima Alicia ay binaril ng riding in tandem noong July 17 na madaling araw sa Caloocan City. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Matapos ang mahabang deliberasyon, pinagbigyan ng Senate Impeachment Court ang hiling ng prosekusyon na subpina para sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Bilang sa ipinapasubpina ang peso-denominated bank records ni VP Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manasseh Carpio, Carpio Lawyers at 19 na kumpanyang may direktang kaugnayan sa pangalawang Pangulo. Anti-Money Laundering Council o AMLAC records kabilang ang suspicious at covered transaction reports na sasailalim muna sa in-camera review. Kasama rin ang BIR tax records ng pangalawang Pangulo at ng mga kaugnay na entity, gayon din ang financial records nito mula 2007 hanggang 2021 bilang factual baseline sa alegasyon ng unexplained wealth. Hindi naman pinagbigyan ng korte ang hiling na subpina para sa JTC Group of Companies at Pikimong Philippines Corporation dahil sa kakulangan ng sapat na ugnayan sa kaso. Gayon din ang foreign currency deposits ni VP Duterte, ng kanyang asawa, Carpio Lawyers at ng mga kaugnay na kumpanya dahil protektado ito ng Foreign Currency Deposit Act. Iniutos ng impeachment court na isumite ang mga pinayagang dokumento sa July 30, 2026, alas 9 ng umaga. Iginit ng korte na ang mga dokumento ay gagamitin lamang sa pagbusisi ng alegasyon ng unexplained wealth at hindi upang magdagdag ng bagong impeachable offense. Inaprobahan na ng Senate Impeachment Court ang ilang hiling ng prosekusyon na ipasabpina na ang financial records ni Vice President Sara Duterte. Kabilang na rito ang ilang dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Mula sa Senado, may report si Jed Naresina live. Jed, ano ang susunod na aasahan kapag nailabas na ng impeachment court itong mga subpoena?
Matapos ngang aprubahan ng Senate Impeachment Court itong pagpapasabina sa tax record si Vice President Sara Duterte, may obligasyon na ang Bureau of Internal Revenue o BIR na tumugon o sumunod dito. Ipinasasabina na ng Senate Impeachment Court ang Bureau of Internal Revenue o BIR na isumite ang mga kinakailangang tax records para sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reggie Tonggol, bagamat obligado ang BIR Commissioner na sumunod sa sabina, kailangan muna nitong humingi ng otorisasyon mula sa Pangulo upang hindi lumabag sa probisyon ng confidentiality sa ilalim ng tax code. Inihalimbawa ni Attorney Tonggol ang katulad din na prosesong pinagdaanan sa nakaraang corona impeachment trial. Obligado rin po siya mag-comply. However, he has a recourse in law which is under Section 71. So as I was explaining, this was the same course of action that happened during the corona impeachment trial. The subpoena was issued to Commissioner Henares at the time, and then Commissioner Henares, she asked the permission of the President at the time to be able to comply without violating the subpoena and to also not to put her in jeopardy of criminal case. She asked the permissions. Ayon pa kay Attorney Tonggol na ang paglalabas ng sabina ang unang hakbang upang formal na makahingi ng pahintulot ang BIR sa Malacanang. Malinaw din sa resolusyon aniya ni Presiding Officer Francis Cheese Escudero na kapag walang permiso mula sa Pangulo, hindi maaaring tanggapin ito ng impeachment court o ang anumang ebidensya mula sa BIR. So as the presiding officer has said, it is cognizant that this is the first step that might trigger such permission to be had. And he also explained in his resolution that without such permission, no evidence from the BIR will be allowed to be taken by the impeachment court. He now has this subpoena to show the president for the president to now respect a co-equal branch of the government for him to issue the permission to the BIR Commission. Mayroon hanggang July 30 ang BIR Commissioner upang makakuha ng pahintulot sa Pangulo at maipasa ang mga hinihinging dokumento sa impeachment court. Itong tax documents na ipinasasabina nga ng impeachment court dito sa BIR ay bahagi ng ebidensya ng House Prosecution Panel doon sa Article 2 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. So itong artikulo na ito ay tumutukoy doon sa mga aligasyon sa unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang Pangulo. So ito yung aabangan natin dito sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung paano ilalatag ng prosecution itong mga nasabing dokumento para sa artikulo or doon sa articles of impeachment na isinampa nila laban sa Vice Presidente. Ayan muna update mula rito sa Senado. Balik sa inyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Itinuturing pa ring maliit na tagumpay ng depensa ang hindi pagpayag ng impeachment court sa ilang hiling ng prosecution sa pagsabpina sa financial records ni Vice President Sara Duterte. Samantala, kumpiyansa ang prosecution na magbibigay ng kinakailangang authorization si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kakailanganin ito ng Bureau of Internal Revenue upang maisumite ang mga tax records. Nagbabalik si Jed Neresina. Magkaiba ang naging pagtingin ng depensa at prosecution sa desisyon ng Senate Impeachment Court na payagan ang pag-i-issue ng subpoena para sa ilang financial records ni Vice President Sara Duterte at asawa niyang si Attorney Manasseh Scorpio. Para sa depensa, nailahad nila ang kanilang mga argumento at naging handa sila sa anumang magiging pasya ng impeachment court. So, hindi naman natin masasabi na malaking setback to. Siyempre, mas
hindi naman tayo magbobolahan. Siyempre, mas gusto namin kung talagang kumbaga napagbigyan din, no, yung opposition namin. But, that's normal naman in any court proceeding, and we respect the impeachment court. Gayunpaman, itinuturing ng kampo ng pangalawang Pangulo na maliit na tagumpay ang pagtanggi ng korte sa ilan sa kahilingan ng prosecution. Yes, you could consider it small wins, but sa amin, we felt strongly talaga on why we felt that the requests were overbroad. So even if you were to say it, even if you were to consider them as small wins, palagay ko at the end of the day, talagang on the substance, no, of what happened, I think it's something we really have to look into. Kabilang sa kinokonsidera nilang legal remedy ng depensa ay ang pagpapadala ng naturang issue sa Korte Suprema, bagamat wala pa anilang formal na desisyon ukol dito. Of course, there's always the possibility of going up because, as I mentioned earlier, everything is subject to judicial review depending on the circumstances available. But we have not made that decision yet. So gusto ko lang i-clarify yon na this is something that we have to discuss as a team, and also, of course, in consultation with our client, the respondent, Vice President. Samantala, para sa House prosecution, malaking panalo ang pagpayag ng impeachment court sa pag-i-issue ng mga subpoena para sa mga partikular na financial records ng mag-asawang Duterte Carpio. Ayon kay legal spokesperson ng prosecution team na si Attorney Benjamin Tolosa Jr., mahalaga ang mga dokumentong ito sa paglilitis sa article of impeachment ukol sa umano'y unexplained wealth. It is a major victory for the search for truth, for transparency and accountability. So, napaka-importante nito mga dokumento na to para mapakita natin ang complete na picture ng kabuuang yaman ng Vice Presidente. Wala namang nakikitang dahilan si House Prosecution Panel Member Representative Leila de Lima para hindi magbigay ng kinakailangang otorisasyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung kakailanganin ito ng Bureau of Internal Revenue upang maisumite ang mga tax record. Wala kami nakikitang dahilan para hindi ibigay ng Pangulo yung authority or yung consent niya doon sa pag-comply noong subpoena sa pag-produce nung pinasubpoena based on the order, based on the subpoena of the impeachment court. Wala po kaming nakikitang dahilan para hindi siya magbigay ng ganong authorization. Sinabi rin ng prosecution na hindi sila nababahala sakaling questionin sa Supreme Court ang subpoena ruling dahil naninindigan sila na may sariling constitutional na kapangyarihan ang Senate Impeachment Court. Although we maintain, as argued or articulated upon by Kong Chel Jokno, we maintain that superior talaga yung constitutional authority ng impeachment court. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, inaasahan ang mahalagang testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ukol sa investigasyon sa umano'y assassination plot na iniuugnay sa mga pahayag ni VP Duterte. Napaka-importante pa rin ng magiging testimonya ni NBI Director Matibag. Kung meron pa mang mga konting katanungan na nakabinbin pa dahil nga nasabi ni NBI Regional Director Lotok na dun sa mga follow-up investigations regarding this assassin, hindi na ho siya naging parte niyan bilang parte ng Cybercrime Division. Si NBI Director Matibag na ho ang sasagot niyan. Tiniyak ng depensa na handa ito sa pagharap ng nasabing opisyal. Yung nakarang araw na rin naman napag-usapan na yung mga NBI agents, so iikot naman doon yun. Baka may dagdag sila, as I've heard over the news, may sinasabi silang may mga dagdag. So we will just take our cue, but we're ready to cross-examine, and if there's anything new, we're also ready to quickly adjust and address those matters in our cross-examination. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi isinasantabi ng House Prosecution Team ang posibilidad na mapaaga ang presentasyon ng article na unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman laban kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pagpayag ng Senate Impeachment Court
na isabpina ang ilang financial records ng Vice Presidente at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Mula sa Senado, may detalyeng hatid si Rosalie Coz live. Rosalie, ano ba sa kasalukuyan ang pagkakasunod-sunod sa presentation ng articles of impeachment ng prosecution team sa impeachment trial kay VP Duterte? Ella, sa kasalukuyan ay nasa kalagitnaan pa lang ng presentasyon ang prosecution team ng mga ebidensya at testigo nito sa article of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte na assassination plot, grave threats at inciting to sedition. Ngayong ikawalong araw ng impeachment trial kay VP Duterte ay nakatakdang isa lang yung huli at ikatlong testigo ng prosekusyon na si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Susundan naman ito ng article na confidential funds misuse. Pangatlo sa sequence ng presentation ng umano'y bribery at panghuli yung unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman umano ng Vice Presidente. Hindi isinasantabi ni House Prosecution Panel member at mamayang Liberal Party Representative Leila de Lima yung posibilidad na mapaaga yung presentasyon ng unexplained wealth o mauna sa article na bribery o panunuhol. Pero tatalakayin pa itong mabuti ng prosekusyon. Kasunod nga ito ng ituturing ng mahalagang desisyon na Senate Impeachment Court na isabpina yung ilang financial records ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Manasseh Carpio. At this point, we cannot say yet what would be the next article after Article 1. Article 1, which is confidential funds. Is it going to be bribery ang next, or is it going to be unexplained wealth na? So we will cross the bridge when we reach it, and that means it requires an assessment, an evaluation of the proceedings with respect to Article 1. Kasi patapos na nga yung Article 4, right? So isusunod na yung Article 1. We will decide at the proper time. Dagdag pa nito, pinapahintulot ng Senate Impeachment Court na ang prosekusyon ng mamili o baguhin ng sequence o order sa presentation nila ng articles of impeachment laban kay VP Duterte. Ella, kung matatapos na yung article laban kay VP Duterte na assassination plot, inciting to sedition at grave threats ngayong araw, nangangahulugan na ito na yung pagpresenta ng testigo at ebidensya ng prosekusyon para sa partikular na article na ito ay tumagal lamang ng 5 araw. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Pinuna ng ilang senator judges ang pagbibigay ng manifestasyon na wala namang kinalaman sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng naging manifestation ni Senator Judge Robin Hood Padilla kung saan ipinaliwanag niya ang kanyang sarili matapos sabihin ni Ombudsman Crispin Remulla na tila hindi binibigyang pansin ng mambabatas ang reklamong obstruction of justice laban sa kanya. Dahil dito, naghain ng motion si Senator Judge Vicente Tito Soto III na ilipat ang mga ganitong usapin sa regular na sesyon ng Senado o talakayin na lang bilang legislative body na sinuportahan naman ni Senator Francis Pangilinan. Dumipensa naman dito si Senator Judge Alan Peter Cayetano na nagsabing ito ay karapatan ng mga mambabatas at iginigiit na mahalaga ang integridad ng mga tumatayong hukom sa paglilitis. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. The chair rules that the manifestation of Senator Judge Padilla shall remain in the records. We cite as a precedent to the precedent mentioned by Senator Judge Pangilinan, where the speech of the late former Senator Rene Cayetano was not expunged from the record, but referred to the Senate as a legislative body where it may be taken up. I ask the indulgence of the parties to this case
Wala po kasi kaming session. Ito lang po ang pagkakataong nakakapagsalita at nagkikita-kita kami habang recess kami. Pero umaasa ako, within hearing distance of my colleagues, na kapag ka nag-resume na po ang Senado sa susunod na linggo matapos ang sona ng Pangulo, may pagkakataon na po ang bawat miyembro ng Senado bilang senador, hindi bilang senator judge, na mailabas yung mga hinaing o anumang nais nilang sabihin kaugnay sa anumang nagaganap o nangyayaring hindi tama sa kanila o ginagawa laban sa kanila. And that, I think, is the proper forum for us to ventilate, discuss, look into, and if necessary, investigate the allegations and or accusations against senator judges in their capacity likewise as senators. So ordered. Inirekomenda ng Impeachment Court Presiding Officer Francis G. Escudero na pag-usapan as legislative body ang kahilingan ni Senator Rodante Marcoleta na maisama ang kanyang boto sa impeachment trial. Ito ay matapos kumpirmahin ng senador ang ipinadalang sulat ni Senator Marcoleta na hinihingi mabigyan ng konsiderasyon ang kanyang boto sa naturang paglilitis. Kasalukuyang nakakulong ang senador dahil sa kinakaharap nitong kasong plunder matapos umanong tumanggap ng 75 million pesos na campaign donation mula sa kanyang kandidatura noong 2025 midterm elections. Likewise, the court is in receipt, the presiding officer rather, as well as the Senate President, of a letter of manifestation signed by Senator Judge Marcoleta, citing a rule in the era of impeachment trial and wanting his vote to be considered. Chair, the presiding officer in this court will not act on it at this time, but instead, since we will be resuming next week, we'll be referring this matter to the Senate as a legislative body, given that it's the Senate that will be amending the rules to allow participation through a vote. Because apparently, as pointed out by Senator Judge Marcoleta, during the Estrada impeachment trial, a rule was adopted, which we are confirming, that allows the Senate President to provide a mechanism by which a senator who cannot vote under any unavoidable circumstances to cast his vote on any matter. But since this impinges upon the rules of the impeachment court, this matter should properly be taken up by the Senate as a legislative body. Dapat umanoong masagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pangunahing issue ng bansa sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA. Ayon sa grupo ng Makabayan Lawmakers, kabilang dito ang mga krisis na umano'y bigong tugunan ng kasalukuyang administrasyon. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez, live. Evan, ano-ano daw ba yung mga krisis na sinasabi nilang bigong matugunan ng Marcos administration? June, ayon sa mga Makabayan Bloc, ilan sa mga pangunahing issue na dapat bigyan diin ni Pangulong Ferdinand Marcos sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address ay itong mga krisis sa ekonomiya at malawakang korupsyon sa pamahalaan na patuloy umanong nagpapahirap sa mga Pilipino. Ilang araw bago ang State of the Nation Address ng Pangulo, mahaba na ang listahan ng Makabayan Lawmakers sa gustong ipasingil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, pinakamalaking issue na hindi dapat makalimutan ay ang mismong naungkat ng Pangulo sa kanyang SONA noong 2025 na flood control scandal. Ayon sa mambabatas, tila selective umano ang pagpapanagot sa mga sangkot sa trilyones na korupsyon sa gobyerno. Bakit walang malaking isda? Dahil ang pinakamalaking isda sa flood control ay si BBM mismo. No, at hindi magkakaroon ng ganap na pagpapanagot habang hindi iniimbestigahan at pinapanagot si Pangulong Marcos mismo.
Isa rin sa issue na nais matalakay ang kawalan umano ng independent foreign policy ng Pilipinas dahil pabor umano palagi sa Amerika ang mga pulisiya ng bansa, gaya ng pagpayag sa pagtatayo ng Pax Silica Initiative sa Central Luzon. Sa bahagi naman ng Gabriela Women's Party List, panawagan na tanggalin ang value-added tax at agarang aksyon sa mataas na bilihin, lalo na sa pagkain at utilities gaya ng kuryente, lalo na at may mga ulat ng overbilling sa mga consumer. Habang ilan naman sa iginigiit ng Kabataan Party List ay ang pagpapatigil sa red tagging, maging ang maayos na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. June, para sa Makabayan lawmakers, bigo ang Administrasyong Marcos na maiangat ang buhay ng mga Pilipino sa mga kasalukuyan nitong pulisiya pagdating sa ekonomiya. Sa darating na Lunes, July 27, ay isasagawa na itong ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at una na nga nasabi ng Malacanang na gagawin itong simple ngunit dignified. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Evan Alvarez. Nagpapatuloy ngayong araw ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Assistance. At para sa detalye, narito ang report ni Mia Alonzo live. Mia, anong grupo ba ang nakatakdang bigyan ng ayuda ngayong araw dyan sa sinasagawang Expanded Uplift Assistance ng DSWD? Magandang tanghali sa iyo, June. Nagsimula na nga kahapon ang pag-credit ng ayuda sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Region 1, 2, 3, 4A, Mimaropa, Region 5, 6 at 7. Ang 2,000 pisong cash assistance ay natanggap nila sa pamamagitan ng kanilang Land Bank Cash Card. Nagsimula rin ang pagpasok ng ayuda sa mga gumagamit ng e-wallet sa iba pang mga pilihan. Kahapon ang unang araw ng pamamahagi natin ng assistance, naging maayos at organisado naman po ang unang araw at ito ay ginawa natin simultaneous nationwide, no, yung naging payout. Partikular na doon sa Groups 1 and 2 ng Uplift program since ito ay nahati sa 3 grupo, no? Ngayong araw naman, nagpapatuloy ang distribution para sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa Region 8, 9, 10, 11, 12, Caraga, Barm at Negros Island Region. Habang patuloy ang rollout ng Expanded Uplift Assistance at pagpasok ng ayuda para sa mga kwalipikadong beneficiaries, pinaghahanda na rin ng Department of Social Welfare and Development ang 2.5 million poor at near poor households na natukoy sa 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS para sa digital payout simula sa Agosto. Layo ng Uplift o Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport Assistance na magbigay ng tulong pinansyal sa mga mahihirap, near poor at low-income households na maaaring maapektuhan ng pagtaas ng gastusin dahil sa energy crisis at mga pandaigdigang tensyon, kabilang ang sigalot sa gitnang silangan. Sa ilalim nito, makatatanggap ang mga kwalipikadong benepisyaryo ng tig 2,000 piso bawat buwan mula Hulyo hanggang December 2026. Samantala, naglabas naman ng panibagong paalala ang Department of Social Welfare and Development para sa ikalawang grupo ng mga makatatanggap ng uplift assistance. Kabilang dito ang tinatayang nasa mahigit 2 milyong mahihirap, near poor households na natukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System o CBMS ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa DSWD, manual munang ipamamahagi ang unang tig 2,000 pisong ayuda para sa bawat benepisyaryo ngayong Hulyo sa mga itatalagang payout site. Pero simula sa Agosto hanggang December, dire-diretso nang inideposito ang ayuda sa kanilang napiling Land Bank account o GCash account. Dahil dito, hinihikayat ng DSWD ang mga benepisyaryo na mag-download at mag-register sa eGov app at ihanda ang kanilang mga detalye sa Land Bank o GCash upang mapabilis ang enrollment at pagtanggap ng mga susunod na ayuda. Target naman ng pamahalaan na makabenepisyo ang kabuuang 7,500,000 mahihirap, near poor low-income households sa ilalim ng Uplift program.
na inlunsad bilang tulong sa mga pamilyang apektado ng pagtaas ng gastusin kaugnay ng energy crisis. At yan muna ang update. Balik sa iyo. Maraming salamat, Mia Alonzo. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng iba't ibang tulong ng gobyerno sa Lucena City. Ang detalye sa report ni Nel Maribohok live. Nel, anong klaseng tulong ang ibinigay ng national government sa probinsya ng Quezon? Yes, namahagi tagsa 10 kilong bigas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga benepisyaryo ng programang Bigay Bigas sa Masa sa mga pamilya sa Lucena City kanina. Kabilang sa mga tumanggap ang 4,000 individual mula sa vulnerable sector at indigent families ng syudad. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi lang one-time deal ang ayudang bigas na ito. Huwag niyo pong isipin na itong pagbigay ng tigsa 10 kilong sako ng bigas, ito ay minsanan lamang. Hindi po. Gagawin po natin, magbibigay tayo ng 10 kilos na sako ng bigas every 2 months, 6 na beses sa isang taon. Patuloy po yan. At uulitin ko, pagka naging maganda ang resulta nitong programa ito, sinasabi ko nga sa ating mga kaibigan sa local government, ay sinasabi ko nga, pagka maging maganda ito, ay sinusulat ngayon natin ng national budget ng 2027, ng susunod na taon. Ay titiyakin namin kung maganda talaga ang resulta nito, ay dadagdagan natin, sisikapin namin na dagdagan pa ang ating tulong para sa ating mga nangangailangan. 200,000 pesos naman ang ibinigay sa kada barangay kung saan ang 100,000 pesos ay ilalaan sa presidential scholars. Pinangunahan rin ni Pangulong Marcos ang pamamahagi ng Certificate of Entitlement sa mga kawani ng pamahalang lungsod ng Lucena. Ang kopya ng titulo ay pinamahagi sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 436. Sa ilalim ng proklamasyon, may kabuuang 17.6 hectares sa Landing Barangay Ibabang Iyam ang inilaan para sa mga urban poor at government employees. At yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nel Maribohok. Binigyan ng parangal ng National Bureau of Investigation ang ilan nilang ahente na nagkaroon ng malaking partisipasyon sa pagpapatupad ng kanilang sinusunod na mandato sa ilalim ng batas. Kabilang sa mga ito ang mga ahente ng NBI na sangkot sa palitan ng putok ng baril sa Senado noong May 13 ng gabi. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, malaki ang naging ambag ng mga naturang ahente dahil matapos ang mga akusasyon ng umano'y pag-atake ng NBI sa Senate compound ay napatunayan nito na sumusunod sila sa sinumpaang tungkulin. Napakahirap nung pinagdaanan niya. He was put into a situation na akala mo mayroon siyang pananagutan. Yung pala, he gracefully did his job na pinoteksyonan niya yung institusyon, pinoteksyonan niya yung mandato, at pinoteksyonan din niya yung lugar na yun at ang mga kasama niya doon sa araw na yun. So we encourage our team to do the same. Kinondena ng Estados Unidos ang insidente sa Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal kahapon, July 20. Ayon kay U.S. Ambassador to the Philippines, Lee Lipton, hindi katanggap-tanggap ang mapanganib at escalatory actions ng China Coast Guard na nagresulta sa pagkasugat ng isang Philippine service member na sakay ng BRP Sierra Madre. Binigyan diin ng Estados Unidos ang kanilang suporta sa Pilipinas bilang pinakamatagal nitong treaty ally sa Southeast Asia. Nanawagan din sila sa China's Navy, Coast Guard at Maritime Militia na itigil ang mga illegal, coercive, aggressive at deceptive actions sa South China Sea. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga otoridad na tiyaking istriktong may papatupad ang immigration law sa Siargao. Kaugnay nito, nakikipag-ugnayan na ang Bureau of Immigration sa mga local government units sa Siargao, Land Transportation Office, law enforcement agencies at mga kinatawan ng sektor ng turismo. Kabilang sa mahigpit rin na babantayan sa kilalang tourist destination ang iligal na pagmamaneho ng sasakyan ng mga dayuhan.
Iminungkahi naman ng LTO ang mas mahigpit na pakikipag-ugnayan sa Bureau of Immigration upang matugunan ang mga paglabag sa batas trapiko ng ilang dayuhang motorista, kabilang ang pagmamaneho ng walang lisensya, reckless driving at pagmamaneho ng lasing. Binigyan diin naman ng Bureau of Immigration na mananatiling patas at profesional ang pagpapatupad ng batas sa imigrasyon. Iniulat ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagkasawi ng 2 marino matapos ang sunod-sunod na pag-atake sa mga commercial na barko sa Black Sea. Kaugnay nito, muling naglabas ng paalala ang ahensya para sa mga Pilipinong tripulante na nakatakdang maglayag sa mga high-risk o warlike areas. May report si Mia Alonzo. Umiigting ang banta sa seguridad ng mga barko sa Black Sea sa nakalipas na 2 linggo. Batay sa report ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 9 na commercial na barko na sakay ang nasa 139 na mga Pilipinong marino ang inatake ng drone strikes habang naglalayag o nakadaong sa mga pantalan sa Ukraine at Russia. Sinabi ng kalihim na ang hilagang bahagi ng Black Sea ay itinuturing na high risk o warlike area sa ilalim ng Advisory 41 Series of 2026, kasunod din ng pagtatalaga ng International Bargaining Forum sa nasabing lugar. Mula sa 139 na mga Pilipinong tripulante, 124 sa kanila ang kumpirmadong nakaligtas, subalit 2 ang naiulat na nasawi, mayroong 12 sugatan at 1 nawawala. To date, 4 of the injured Filipino seafarers, so 4 of the 12 have already been repatriated, while efforts remain ongoing for the recovery repatriation of the deceased 2 and the missing crew members. Nakipag-ugnayan na ang DMW at Overseas Workers Welfare Administration sa pamilya ng mga biktima upang magbigay ng kailangang tulong. Samantala, muling ipinaalala at binigyang diin ng DMW sa mga may-ari ng barko at manning agencies na iwasan o ilihis ang mga biyahe sa mga high-risk o warlike areas kung maaari. Kung hindi ito maiiwasan, dapat anilang maipaliwanag sa mga marino ang kanilang karapatang tumanggi sa deployment bago pa man maglayag. And if there is such exercise of a right to seafarer to refuse sailing, there will be proper compensation to the seafarer as well as free repatriation and no discrimination on any seafarer for future employment for the seafarer who exercises such a right to refuse sailing. Kaugnay nito, sinilip na rin ng DMW kung nakakasunod ang mga manning agency at mga may-ari ng barko sa mga reportorial requirements at mga safety protocols bago i-deploy ang mga Pilipinong marino sa Black Sea. Inamin ng ahensya na may 1 barkong nasangkot sa pag-atake dahil sa umunoy hindi pag-uulat sa kanilang pagpasok sa isang high-risk area. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng DMW ang sitwasyon sa Black Sea at nakahandang magpatupad ng mga karagdagang hakbang upang maprotektahan ang mga Pilipinong marinong nagtatrabaho doon. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghahanda para sa posibleng transport strike ang grupong Piston bilang panawagan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula sa Quezon City, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, may sinabi na bang petsa ang grupong Piston kung kailan sila magsasagawa ng rally? Magandang tanghali, Ella. Ayon nga kay Piston National President Modi Floranda, sa ngayon ay wala pa silang binabanggit na eksaktong araw kung kailan nila gagawin itong malawakang transport strike. Uli na namang tumaas ang presyo sa kada litro ng petrolyo ngayong araw ng Martes sa inilabas na fuel price update ng Department of Energy. Nasa 10 pesos and 68 centavos ang tinaas sa kada litro ng diesel. 3 pesos and 65 centavos naman sa kada litro ng gasolina at 11 pesos and 77 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Kaya naman bilang panawagan, nagpaplano na ang grupong Piston na magsagawa ng malawakang transport strike. Naghahanda tayo
sa welga, no? Laban nga dito sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo at siyempre laban dito sa US aggression dahil yung apektado ng ginagawa ng US na yung ating mga mamamayang Pilipino, hindi lamang yung mga driver at mga operator. Kaya tayo ay naghahanda ng welga sa mga susunod na mga araw. Dagdag pa ni Floranda, noong Abril pa nila sila nananawagan sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board para sa panukalang dagdag taas pasahe. Yung malaking problema hanggang sa kasalukuyan ay wala pang sagot yung LTFRB sa aming yung petition. Kaya tayo ay talagang nananawagan sa gobyerno, sa LTFRB, na hanapin talaga yung kasalukuyang kalagayan ng ating mga driver. Ela, sa sa panawagan ng Piston ay maisama sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito nga kanilang pagtugon dito nga sa patuloy na pagtaas ng produktong petrolyo. Kaya mo ng ating update mula rito sa Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Magbibigay ng karagdagang 10 million Australian dollars ang bansang Australia para sa drone technology ng Pilipinas. Ito ang inihayag ni Australian Minister for Foreign Affairs Penny Wong sa pagbisita nito sa bansa. Mula sa Maynila, ang detalye hatid ni Dante Amento live. Dante, anong partikular na proyekto ang paglalaanan ng tulong para sa drone technology mula sa Australia? Magandang tanghali, June. Inanunsyo nga kanina ni Australian Foreign Minister Penny Wong yung karagdagan ng tulong ng bansang Australia sa Pilipinas kung saan magkakaloob sila ng 10 million Australian dollars na tinatayang po yung aabot ng 413 million pesos sa bansang Pilipinas. Ang pondong ito ay gagamitin para sa cutting edge o ito yung mga bagong drone technology at pagsasanay ng mga operator upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa pagbabantay sa karagatan. Sa kanyang talumpati sa harap ng mga opisyal at tauhan ng Philippine Coast Guard o PCG, binigyang diin ni Wong na ang suportang ito ay bahagi ng mas malawak na kooperasyon sa ilalim ng Civil Maritime Advancement through Partnership and Supports o CMAPS. Australian gifted drones have already been successfully used in maritime security, search and rescue and environmental protection operations. And why is this? Well, it is a testament to the Coast Guard personnel here today and also to the Australian trainers who have been and are privileged to work with you. Anya, ang mga naunang drone na ibinigay ng Australia ay napatunayang epektibo sa mga operasyon para sa maritime security, search and rescue at proteksyon ng kapaligiran. Dahil sa bagong donasyon na aabot na sa halos 600 million pesos ang kabuuang suporta para sa drones mula noong Abril 2025. Kasabay nito, inilunsad din ang susunod na yugto ng CMAPS kung saan dodoblihin ang pondo sa 678 million pesos sa loob ng 4 na taon para sa maritime governance reform, maritime protection at sa mga scholarship. Ang anunsyong ito ay naganap sa pagdiriwang na ika-80 anibersaryo ng diplomatikong relasyon sa pagitan ng Australia at ng Pilipinas. Muling tiniyak ni Wong ang paninindigan ng Australia na suportahan ang Pilipinas sa harap ng mga hamon sa South China Sea at iginiit ang kahalagahan ng pagsunod sa international rules, partikular na ang UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Friends, we do understand the breadth of the challenges you face, including illegal fishing, maritime pollution, environmental damage and climate change. And a key message that I want to give to you today and I hope to leave with you is that we will continue to support you as we work to address these challenges together. Yun sa talumpati nga kanina ni Wong, isa sa kanyang nag-raise siya ng concern dito nga sa patuloy na aktibidad ng China sa South
China Sea o West Philippine Sea, kung saan kahapon lang ay isang Navy personnel ang nasugatan sa ulo matapos nga tamaan ng wooden baton ng Chinese Coast Guard. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa June. Maraming salamat, Dante Amento. Nagdulot ng malaking pinsala ang sunog sa isang residential area sa Puerto Princesa City, Palawan kanina. Ilang bahay ang natupo kasabay ng paglikas ng mga apektadong pamilya. Samantala, nagpapagaling na ang isang binata na natrap sa isang culvert matapos ang matagumpay na rescue operation. Narito ang report ni Alan Manansala. Tinatayang 10 bahay ang natupok sa sunog na sumiklab sa Purok Mulave, Barangay San Pedro, Puerto Princesa City kahapon ng umaga, July 20. Agad na rumisponde ang mga bumbero ng Bureau of Fire Protection o BFP Puerto Princesa Fire Station upang apulahin ang apoy at hindi na ito kumalat sa mga kalapit na kabahayan. Wala pa namang inilalabas na opisyal na ulat kung may mga nasugatan o nasawi sa sunog. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ang Bureau of Fire Protection upang matukoy ang pinagmulan at sanhi ng sunog. Samantala, nagpapagaling na sa ospital ang 11 anyos na batang lalaki na halos malunod matapos matrap sa loob ng isang maliit na culvert sa Purok Kapatagan, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Ayon sa ina ng bata, maayos na ang kalagayan ng kanyang anak, ngunit nakararanas pa rin ito ng pananakit ng dibdib, likod at mga paa. Isinasailalim na rin sa x-ray ang bata matapos makita na may tubig sa kanyang baga, kaya patuloy pa itong oobserbahan ng mga doktor. Nakatakda rin itong sumailalim sa psychological therapy upang matulungang malampasan ang tromang idinulot ng insidente. Nagpasalamat ang ina ng bata sa mga residenteng agad na rumisponde at nagbigay ng cardiopulmonary resuscitation o CPR na nakatulong upang maisalba ang buhay ng kanyang anak. Alan Manansala, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang matinding pagbaha at mudslide dulot na malakas na pag-ulan ang sumira sa ilang bahay at infrastruktura sa Parun, kabisera ng Nuristan Province sa Afghanistan kahapon, July 20. Ayon sa Taliban Disaster Management Authority, hindi bababa sa 20 ang nasawi, habang mahigit 80 ang nasugatan at 100 ang nananatiling missing. Inaasahan na posibleng tumaas pa ang bilang ng mga nasawi at nasugatan. Iniulat ng mga lokal na opisyal na ang pagbaha ay nagdulot ng malawakang pinsala sa buhay at ari-arian. Sa nakalipas na mga buwan, paulit-ulit na nakaranas ng malalaking pagbaha ang Afghanistan na nakasira ng mga tahanan, lupang agrikultura at mga infrastruktura. Patuloy ang emergency response sa Nuristan habang ang mga residente ay nagpapatuloy sa paghahanap ng ligtas na kanlungan sa gitna ng matinding pagbaha. Ginugunita ng National Aeronautics and Space Administration o NASA ang 57th anniversary ng Apollo 11 moon landing. Ito ang makasaysayang misyon na nagdala sa mga astronaut na sina Neil Armstrong, Buzz Aldrin at Michael Collins bilang mga unang tao na nakalakad sa buwan noong July 20, 1969. Kasabay nito, muli namang naghahanda ang NASA sa panibagong yugto ng kasaysayan sa pamamagitan ng Artemis 4 mission. Layunin nito na magtayo ng unang outpost ng sangkatauhan sa lunar surface na magiging base station kung saan titira, magtatrabaho at mag-explore ang mga astronaut. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Roma 6 at 23 na nagsasabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin.
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali po.